Napupuno ang langit at lupa ng iyong kadakilaan, Panginoong Hesus. Banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan. I was singing that song this morning. Ang luha talaga naman po. Hindi ko sasabing overwhelming, pero pumapatak ang luha ko. Seeing the glory of Jesus. Yung umaga pa lang, malamig ang panahon. Seeing His glory in His creation. Basta namamangha ako sa kanyang kagandahan, kabutihan at biyaya. Okay, now let's proceed sa atin pong topic ngayon. Nakakalungkot pong isipin na sa isang bagay, or should I say, sa isang decision na gagawin natin, malaki ang magiging katumbas. Either isang kapakinabangan o isang kapahamakan. Ganyan po ang buhay, ganyan po talaga ang life, kanga nila. Pero may mga bagay po dito sa mundo na sadyang hindi na po pinag-iisipan ng ilan sapagkat ang hinahanap po nila ay ang komportabling pamumuhay. Hindi nila iniisip bawat bagay na gagawin nila rito ay meron pong tinatawag na konsekwensya. At kapag ka ang bagay na nagawa mo ay mabigat, mabigat din ang konsekwensya. Subalit kapag ka, sabi nga nila, ang tao ay naka-under sa isang malaking pagsubok o kahirapan na pinagdaraanan sa buhay na ito, hindi nila po nila naiisip kung ano man po yung magiging consequence ng kanilang magiging mga aksyon. Ang naiisip na lang po nila ay yung pakinabang na kanilang makukuha mula po dito. At yan po ay ang eksaktong mangyayari sa mga taong malilinlang ng Antikristo at ng bula ang propeta. Huwag niyong i-underestimate ang bula ang propetang ito. Dahil ang bula ang propetang ito, siya po talaga kung totoosin ang nagpipilit na magpatatak ang mga tao. Okay? We underestimate him. Laging Antikristo, yung Antikristo, oo, patatakan kayo sa pangalan ng Antikristo. Pero yung ultimate na pangalan nandun, Satanas po yun. Demonyo, si Satan talaga. Dahil yan po ang created ni Satan na unholy trinity. Kung ang Bible merong trinity, merong din si Satanas. Unholy trinity. Tingnan po natin ang mangyayari sa senaryo ng mga matatatakan na ito. Okay? Umpisahan po natin dito sa verse 11 sapagkat ito po yung binanggit po rito yung paglitaw pa ng isang halimaw. Lagi nasa isip kasi natin pag halimaw yung Antichrist. No, tinawag ding halimaw ang bula ang propeta. At ito po ang katibayan. Tingnan natin. Apokalipsis 13:11. 11 muna tayo. At nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon sa lupa. At ito ay may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero. At siya ay nagsasalita na parang dragon. Kanyang ginagamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw na nasa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang mga naninirahan dito sa unang halimaw. Maliwanag po yan, ha? Yan po ang tumpak na salin. Ito pong salin ng Biblia, maganda. At pinasasamba niya ang lupa at ang mga naninirahan dito. Ibig sabihin ng buong mundo, dito sa unang halimaw na ang sugat na ikamamatay ay gumaling na. Tandaan ninyo, the turning point of everything na mangyayari, kaya sila sasamba sa halimaw nung gumaling yung kanyang sugat. No? Nung ito ay namatay, after 3 days, siya rin po ay nabuhay. Mimicking the Lord Jesus in every way. Ang husay manggaya, putumaya. Okay? Ito'y gumagawa, ito yung false prophet, itong gawain niya. Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit, sa paningin ng mga tao. At makinig po kayo sa 14. At nadadaya nito ang mga naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na pinahihintulutang gawin nito sa paningin ng halimaw, na sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw na sinugatan ng tabak ngunit nabuhay. At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw. Siya pala po ay nagbigay ng
Yung false prophet po, magaling po, kumbaga magician siya. Super galing po niyang manlinlang. Siya pala nagbigay ng hininga doon sa image ng halimaw. No? So mamamangha ang buong mundo dahil dito sa ganitong konsekwensya o mga pangyayari. Okay? At ito'y pinahintulutan makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba o hindi sasamba sa larawan ng halimaw. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa kamay pala, sa kanang kamay at noo, right hand and noo, forehead, upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban ang mga tanda, maliban ang may tanda, kakusana, sa makatuwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Kaya tingnan nyo to, kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Super liwanag po sa banal na aklat, 666. Ito po yung very popular na sinasabi nating 666, no? Totoo naman po. Pero alam nyo po ba, pag ikaw ay natatakan na niyan, no way out ka na. Hindi mo na pwedeng bawiin ito. Sapagkat forever and ever, you will be eternally damned in hell. In Gehenna. Ha? Talagang bubuksan ang Gehenna sa katapus-tapusan ng kalahat-lahatan. Sa kapuspusan ng kalahat-lahatan. Sa katapus-tapusan ng kalahat-lahatan. Bubuksan ang Gehenna. Okay? At pag binuksan ang Gehenna, itatapon lahat ng unbelievers dyan. Mula nung unang panahon hanggang sa dumating ang panahon na na-unfold ang lahat ng ito. Kaya sabi ko nga po, habang may panahon pa ngayong age ng biyaya, ngayong church age, the best age, or should I say, this is the best time for you to receive Jesus as your very own personal Lord and Savior, believing what He has done and accomplished on the cross 2,000 years ago. That would be enough for you to be raptured at para hindi mo maranasan ang unfolding ng mga bagay niya at ikaw mismo ay nandoon at ang ending pa nito, itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Okay? Mga taong walang alam sa Biblia, no? Dahil gusto lang nila komportableng pamumuhay, magpapatatak. Oh yes, magpapatak. Hindi nila iniisip ang kanilang mga magiging desisyon. Parang naalala ko tuloy si Esau, pinagbili niya yung kanyang birthmark dahil lamang po dyan. Amen? At anong nangyari? Nalin lang siya ni Jacob. Okay? At nang ina nito na si Rebecca. Di ba? O ang sa halip, ang na-bless ay si Jacob. At hindi po si Esau. Naglagay pa man din siya ng balahibo, ng goat yata yun. O basta anong hayop yung nilagay yung balahibo. Kasi po si Jacob naglagay ng ganon para mapagkamalan siya si Esau. Si Esau kasi siya po ay mabalbon. Balbon. Parang ako, balbon po ako. Okay? So ayun po ang gusto ko po sabihin po sa inyo. Ang Panginoong Hesukristo po, lahat po ng mga bagay na hindi mo siya pinahalagahan noong araw, may konsekwensya yan. Tulad ni Esau. Sabi niya, Daddy, i-bless mo pa ako, Daddy, please. If there's still blessing left yet, give it to me, Daddy. No, I'm so sorry. It's irrevocable. Ayan ang gusto ko sabihin, irrevocable, irreversible ang blessing ng Panginoon. Kaya kung na kay Jesus ka na, hindi mawawala ang kaligtasan mo. Forever yan. Because ito po ay irreversible at irrevocable. Forever and ever, wala makakakuha, wala makakapantay sa pag-ibig ni Jesus sa atin. Okay? Kaya kung hindi ka pa ka-good vibes, how about making a decision now? Maging ka-good vibes ka na, i-share mo mga video dito sa Daily Good Vibes dahil dito walang ibang bida kundi si Jesus at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Yun ang pinakamahalaga na dapat malaman ng tao at i-bless tayo ng Panginoon. Hindi dahil sa mabuting gawa natin, kundi dahil sa ginawa niya sa cross. At yan po ay punong-puno dito ng mga ganyang mensahe sa Daily Good Vibes. Kaya kung hindi ka ba ka-good vibes, magdesisyon ka na maging ka-good vibes at ikalat natin ang ebanghelyo ni Jesus. God bless.